First time nila ni Julia Montes na magsama sa isang endorsement. Yes. Oo. So, ito ay tanong mula kay Nika Sabio ng Push. Julia, what made you say yes in joining Coco to be part of the Regasco family? Kumusta daw yung partnership? Wala akong salamin. Piliting ko. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Oh. So ayun nga daw, Miss Julia. Sabi po ni Miss Nika Sabio ng Push, what made you say po in joining the Recoco to be a part of Regasco family? And how does this partnership reflect your lifestyle and career as a businesswoman as well? Actually, yung totoo po, backstory, kahit po sila, Coco pa lang po ang kasama ng Regasco family. Talagang sumusuporta ng Regasco sa business namin sa food. So alam ko talaga kung paano ka dekalidad, talagang maganda yung quality ng ating produkto. At syempre masaya din ako dahil ngayon nga po, special tong araw na to dahil first endorsement namin together. Maalaga ang Regasco family. So talagang happy ako na kasama sila sa kusina. Syempre, di ba lagi tayo nagluluto sa mga mahal natin sa buhay, kay Coco. So dapat maganda yung ginagamit natin, di ba? Yeah. So ito naman ang tanong pa. Please share how do you feel na kayong dalawa ni Julia are now part of Regasco? At what makes your tandem a perfect match to Regasco? Coco. Actually, may sinabi ko nga kanina, napaka-special sa akin ito. Hindi dahil kinuha si Julia ng Regasco. Kasi ngayon sa buhay talaga namin, kami yung dalawa talaga nagtutulungan para tuparin yung mga pangarap namin, yung mga small business namin. Tapos ngayon magkasama kami sa Sigabo. Kaya nung kinuha siya ng Regasco, sabi ko ganun, ang sarap sa pakiramdam. Kasi every time na kunyari, nagpupunta kami sa ibang lugar, diba, nagpo-promote kami, tumutulong kami sa mga tao. Ngayon, magka-partner na talaga kami at magkasama kami. At every time na kung ano man yung mga experiences ko na pinagdadaanan sa araw-araw sa aking buhay, sa trabaho ko, hindi ko lang naikukwento sa kanya pag-uwi ko ng bahay. Kung hindi, makakasama ko na siya kung nasan man ako. Kaya sabi ko nga, nung kinuha siya ng Regasco, sobra akong thankful and then para sa akin, sobrang blessed po namin dahil talaga nagdedire-diretso yung mga blessing na dumarating sa buhay namin. At sobra akong nagpapasalamat talaga kay Sir Ernel. Kasi yung tiwalang ibinigay niya sa akin. Kasi hindi lang si Julie, pati mga kapatid ko, yung attorney ko, kasama ko dito, yung mga kasamahan ko sa show, talagang kinukuha niya para tulungan kaming lahat. At siguro nakikita niya rin na, alam niya na sa pamamagitan namin, yung ginagawa namin sa trabaho namin, na i-share din namin yung blessing na binibigay sa amin ng Diyos para sa mga ibang tao na nangangailangan talaga. At kami, nandito kami para mag-represent ng Regasco dahil talaga, sabi ko nga, hindi na, like ako po, hindi naman ako basta-basta na kumukuha lang ng mga endorsement na pinag-uusapan namin ng manager ko. Kasi pag nasira ang ini-endorse ko na isang produkto, masisira rin yung pinaghirapan namin sa mahabang panahon. Kaya namin tinanggap ang Regasco kasi alam namin na ito talagang tama sa timbang, safe, at alam namin na makakatulong talaga sa lahat ng mga pamilyang Pilipino at lalong-lalo na sa kanilang mga negosyo. Iba talaga na yung pag nahanap ko ng the one. Pag meron kang katuwang sa buhay, di ba? Sana all. Yes. Oo. Hindi lang sa Regasco sila magkasama, kundi sa Sigabo. Yes. Ano na raw ang latest update dito sa Sigabo? Naku po, pasensya na kayo, pero malapit na po. June 22. Kung medyo na-delay ng konti, nung nakita po namin siya, sabi nga namin, para pa kaming may reason pala kung ba't kami nahinto ng konti, kundi para makapagpahinga, makapag-recharge, at mas mabusisi namin yung proyekto. At nung ngayong ine-edit na namin at nakita ko na po lahat ng mga kinunan namin, sobra akong happy at sobra akong proud na proud. Kasi sinigurado po ng buong team, lalo po ng ABS-CBN, na mas pinaganda pa namin siya kumpara sa probinsyano at sa Batang Quiapo. Kaya talaga pong yung ina-expect po ng mga tao, ibibigay po namin yung deserve ng lahat ng mga Pilipino na kung ano man yung paghihintay na naranasan nila after na Batang Quiapo, ito po sinisigurado po namin na magugustuhan ng lahat ng mga Pilipino na makapagbibigay ng saya at inspirasyon sa lahat ng mga tahanan. Yan. Mula naman kay Mr. Mark Ranel Grabador ng Entertainment Web. Ayan. Miss Julia, kung gagawa ka daw ng signature na Coco Jewel recipe gamit ang Regasco, ano daw ito at bakit?
Siguro gusto ko i-reinvent yung kare-kare. Kasi paborito ni Coco yung luto ni Lola na kare-kare. Yung kare-kare, matagal kasing lutuin, mabusisi. So kailangan talagang pangmalakasan yung gamit mo doon. So yun yung siguro ang gusto kong i-reinvent saka talagang sabihin signature na Coco. Saka dagdag ko lang kay Och, alam niyo ang totoo po, si Jules, mga 3 o 4 na culinary school na po pinasukan niya. Kasi talagang nag-aral siya eh. Ang pinakainano niya ngayon si Chef Reggie, ang ang mentor niya talaga. At ganoon na rin ang lola ko. Kaya talagang sabi ko nga, kung ba't sinasabi ko napaka-blessed ko, kasi biruin niyo, kahit anong hirap ng trabaho pinagdadaanan ko everyday, pag uwi ko naman ng bahay, siya naman talaga nag-aalaga sa akin, na talagang siya yung nagluluto ng pagkain na kinakain ko. Mula breakfast hanggang sa pag-uwi ko, yun talaga yung kumbaga yung look forward ko na kahit anong hirap, pero pag uwi ko naman, nararamdaman ko naman yung pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Sabi ko, okay lang, total lalaki naman ako eh. Kaya yun, sinare ko lang po na talagang sa totoo, si Julia po talaga yung nagluluto. Which is ako rin, dahil HR graduate ako, kapag meron kaming break or wala ako trabaho, ako naman nagluluto para sa kanya. Pero yung mga simpleng Filipino food lang ang niluluto ko para sa bahay po. Yun lang. Direk, anong paborito mong niluluto para kay Miss Julia? Actually, hindi ko maintindihan. Ang pinakalagi yung nire-request sa akin, pares. Oo, simple lang naman. Kasi si Jules talaga yung magaling talaga sa magluto ng mga Filipino food sa mga Spanish food. Yung Yun ang ano niya. kutsilyo mo rin. Galing siya mag-lechon. Wow. Yun yung hindi alam ng tao. Pero puro paso naman ang inabot ko bago ko talaga natutunan siya o na perfect siya. Oo. Yeah. Okay, so ano raw ang mas matimbang? Good food or quality time together? I think para sa akin pareho po eh. Hindi mo masasabing quality time lang eh. Kasi pag nilutuan ka, kasi like kunyari si Jules kasi, ang pagluluto mahabang oras eh. Ginugugol mo dyan eh. Kumbaga nagpapagod ka dyan, di ba? Sabi nga nila, kaya minsan mas masarap yung pagkain dahil may halong pagmamahal. Bukod doon, kapag naluto niya ng gano'n, yung bonding naman namin sa sa pag-uusap namin, sa pagkukwentuhan namin. Siyempre yung mga proseso, sabi ko nga, yun naman yung panahon ko na ako naman magkukwento sa kanya tungkol sa mga pinagdaanan ko pong maghapon. Kaya para sa akin, pareho siya. Mas pareho yung timbang niya para po sa akin. Yes. At saka quality time nila yung pagluluto ng good food. Di ba? Mula naman ay kay Ms. Chad Rosetta ng Manila Fed. Ayan daw po. Sa dami daw po ng pinagdaanan ninyo bilang partners, on-screen and off-screen, paano nyo daw po ma-define ang isang perfect match? Sa akin, siguro maganda po talaga yung may center kayo, which is si God. Yun yung blessed kami na nakakita ko ng partner na ganun. Kasi at the end of the day, lahat naman tayo bilang Pilipino, family-oriented eh. So parang yun, lagi na yun kasama sa makikilala nating partner. Pero yung talagang sa kahit anong mangyari, ups and downs sa buhay natin, pero yung nasa sentro mo si Lord, yun yung pinaka-blessed ako kay Coco. Kasi ganun siya kahit ano yung blessing na dumarating sa kanya, yung faith niya sobra talaga. And nakatulong yun sa relationship namin. Kasi syempre, wala namang perfectong tao, walang perfectong relationship. Pero lahat ng mga pinagdadaanan, happy moments, ups and downs, parang lagi talagang siguradong matatag because meron kayong sentro. Saka ako share ko lang, kaya siguro kami tumagal yung relationship namin. Una, syempre kami, honestly, di ba, dati pa to eh, lagi na kami pinag-uusapan eh, na parang sila na yata eh, or gano'n. Kasi talagang kinip namin na private yung relasyon namin. Kasi alam naman natin sa show business, di ba? Pag marami nang pumapasok, kung marami nang nakikialam sa personal yung buhay, doon minsan nagkakaroon ng problema. Which is kami natutunan namin, sabi ko nga, sa haba ng proseso, ang pinaka-key, yung marespeto kami sa isa't isa. Kasi sabi ko nga, yung pagmamahal kasi minsan, pag bago kayo, matindi, di ba? Baga, bugso ng damdamin eh. Pero pag wala kayong respeto sa isa't isa, later on magpipade yun. Kami ngayon, sabi ko nga, yung respeto sa kayo pagsusuportahan ng isa't isa, yun yung pinaka-sikreto namin. Kaya yung pagmamahal namin, mas tumitindi. Na which is sinasabi ko nga, yung iba, pag bago, ang tindi ng pagmamahal sa isa't isa, pero pag tumatagal, nawawala. Kami baliktad. Habang tumatagal yung relationship namin, kasi mas nagmamature kami na nagmamature, mas na-appreciate namin lalo ang isa't isa. Which is ang naging pundasyon doon, yung respeto. Saka yung pagsusuportahan. Kaya nga sabi ko, kung ano man minsan naiisip ni Jules, like kunyari, nung naisip niya na gusto niya mag-business, support. Kasi basta kung ano yung naariyan, kung ako naman nag-business, siya naman nakasuporta sa akin, kahit minsan nagla-live ako sa mga nandun siya, pinanonood niya ako. Sabi ko, ngayon, sa parte ng buhay ko, pag tinignan niyo po ako ngayon, halos yung mga kaibigan, may mga kaibigan ako.
Pero wala ako yung barkada na makikita mo na nasa circle ko or gumigimik ako, lumalabas ako. Si Julia, lagi kong kasama sa kahit anong trabaho ko, sa lahat ng mga meetings ko. Kung meron ako shoot ng commercial, siya laging kasama. Kasi ang feeling ko, pag wala siya, parang ako napipilay eh. Kasi pag nandyan siya, hindi ko man nalagay ko sa isip ko na parang nagkakaroon ako ng extra lakas ng loob. Lalo na pag may mga talunan ng mga English na ano ibig sabihin nun. Yun yung bali namin. Kaya sabi ko, yung kahinaan ko, yun naman yung kalakasan niya. Kaya sabi ko nga, ngayon, doon ako proud na lalong-lalo na ngayon na nasa Sigabu kami, nasa isang proyekto kami. Bukod doon sa Sigabu, may gagawin pa kasi kami pelikula eh. May ginagawa kami ngayon na pelikula. And then plus ito pang Regasco. Kaya kanina sabi ko nga po, sobra-sobra talagang biyaya yung binibigay sa amin ng Panginoon. Kaya maraming salamat po. Nakakakilig, Oo. di ba? Ay, Et- oo. eto Speaking na of nga. kilig, Nay. Oo. Ayan, next question mo. O eto na nga, mula kay Kate Adahar ng Random Republica. Kung ang Regasco ang fuel to the fire para makapagluto sa maraming tahanan, ano naman ang fuel that keeps the fire burning sa relationship ninyo? Ano mga bagay ang nagpapa-excite pa sa relationship daw ninyo? Honestly ngayon, itong mga negosyo pinapasok namin. Kasi ito yung nagiging pundasyon ng namin ng future namin at ng family namin eh. Kasi sabi ko nga, tapos na rin kami doon sa mga yung pagbaguhan kayo, di ba wala kayong nakikita kung hindi kilig, masasayang Ngayon, every time na may pinupuntahan kami, bukod sa napag-uusapan, ina-appreciate namin ang isang lugar, nag-iisip kami, ano kaya pwede natin itayong negosyo? Ano kaya pwede makatulong doon sa future natin? Kaya ngayon, katulad ngayon sa production namin, sa CCM Films, siya talaga, ganun talaga yung key. Kaya nasabi ko, ako sa creative, siya sa finances. Which is lahat ng bagay talaga ngayon, yun yung dynamics namin eh, na dapat yung mahal mo sa buhay, yun din yung katuwang mo sa lahat ng aspeto na ginagawa mo ngayon. Which is sa trabaho ko, yun yung mas nagpapalalim ng pagmamahalan namin ngayon. Kasi nga, magkatuwang kami sa lahat ng bagay. Yun po. Yes. Oy, Okay. Nay, marami po mga fans yung kinikilig syempre kay Direk Coco tsaka kay Miss Julia, di ba? Oh. Pero ngayon, binapart na po kayo ng Regasco. Paano niyo daw po gustong maalala ng publiko ang tandem na Coco Jules? Not only as celebrities, pero bilang inspirations na rin po sa Filipino families. Kasi ako'y madaldal, no? Kasi Tagalog, pag English na nakita niyo ako ng pipe. Kasi po, Grabe si Coco. di ba, honestly kasi, di ba, ngayon kasi, nawawala na kasi yung nakagawian nating kultura ng mga Pilipino eh. Di ba yung pagrespeto sa magulang, pagrespeto sa anak, pagrespeto sa kapwa. Which is kami talaga kasi makaluma kami eh. Dahil laki ako sa lola, si Jules laki rin sa lola. Yun yung talagang ang baon-baon namin sa aming pagkatao. Kami, katulad kami, bilang partner, makaluma kami. Di ba yung parang dating sinasabi natin sa mga Pilipino, ito yung idealistic, dapat ang pamilya ang nagtutulungan. Ang mag-asawa ang nagsusuportahan sa isa't isa. Which is yun yung nakikita ko talaga sa amin ngayon na parang, ito yung tinatahak namin na yun yung feeling ko patibay pa kung saan pupunta ang aming kinabukasan balang araw. Ayan. Yes. O, ito naman may tanong mula kay Gorgie Rula ng Beth. So, kay Coco, siguro si Julia ang reyna sa kusina. Hanggang saan ang power ng pagiging reyna ni Julia? Siya ang reyna ng aming tahanan. Kasi, isa pang sikreto bilang lalaki, lalo na ako kasi laking kali ako eh. Tapos, syempre, sanay akong pagsapalaran sa araw-araw ng buhay. Natuto ako sa haba ng relationship namin, kaya ako sinasabi siyang reyna ng aming tahanan, bukod sa kusina. Kasi natuto ako mag-adjust. Natuto ko talaga na kailangan, kahit ako bilang lalaki, ako yung may opinion, ako ang ng bahay namin. Hindi. Later on, natututo ka na para ang bahay nyo maging masaya at maging tahimik, kailangan bilang lalaki natututo kang manahimik. Manahimik, mag-adjust at umunawa. Kaya yun ngayon sa bahay namin, pag sinasabi, tanong nyo kay Julia. Kasi
Sinadya ko na talaga parang si Jules na ang tanungin nyo. Kasi baka mamaya may opinion ako hindi niya gusto. Tapos syempre pag nagtampo sa akin, away. Ang gagawin ko ngayon, tahimik na lang ako. Ano, sabi nga nila, pag mahal mo ang isang tao, di ba may sabi sa English na parang kung gusto mo ng masayang buhay, dapat pasayahin mo yung, ano ba English na Happy wife. Happy wife, happy life. Yeah. Yun na lang ang nasa isip ko. Kung bakit ako ganun, tumahimik na lang ako. Adjust na lang. Yun yung ano ko. So, ano yung karaniwang pinagtatalunan ninyo? Baka kala Kahit nila mag- balita ako. Kahit maliliit na bagay ito. Coach, normal kasi kami tao eh. In all aspect, di ba? Normal kami pag nasa bahay kami, totoo kami, hindi kami artista, hindi kami yung character namin. Marami rin kami mga maliliit na issue na pinag-aawayan or pag meron mga bagay na hindi pinagkakaintindihan. Pero ang pinaka-importante, sabi ko nga, kung ano yung natutunan namin doon. Siyempre, nung nagsisimula kami, pareho kami passionate eh. Lalo na ako, galing ako sa indie eh, di ba? Pero ngayon sabi ko nga, siguro bukod na rin kapag, alam mo yan, mamature ka na, nauunawaan mo na magbigay. Ano yun muna. And then, para rin maramdaman niya na parang meron siyang, meron siyang say dun sa inyong tahanan. Alam niyo po, may kukwento. Alam niyo isang pinakamatinding hindi namin pagkakaunawaan. Kapag bumibili kasi ako ng kahit anong bagay, gusto ko pareho kami. Kung meron na may po, kung meron din siya. couple-couple. Oo, ganoon, corny ako eh. One time, namimili ako, bili ako ng bili para sa kanya. Siya naman ayaw niya, huwag na tatay, huwag na, sobrang na, huwag na. Eh ako yun yung kaligayahan ko, siya naman nahihiya. Tapos hanggang sa nagkatampuhan kami. Pero yung namimili kami, nagkatampuhan kami kasi binibilang ko siya, ayaw niya, dahil nahihiya siya sa akin. Siyempre, nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan, di kami nag-uusap, di kami nagpapansinan. Pero nung na-realize ko, ang ganda rin. Bakit? Kasi, siyempre yung iba, di ba sinasabi nga natin na parang pabili dito, pabili dyan, pabili dito. Siya naman napakatipid. Sabi ko, napakaswerte mo naman. Hindi dahil nagkukuripot ako, kundi. Kasi nasabi ko, kasi initignan niya na parang kung okay pa naman siya at hindi siya maluhong tao. Kaya doon ako na proud sa kanya, sabi ko, inaano ko sa sarili ko na parang sabi ko, ang swerte ko kasi alam ko, katulad niya, sabi ko nga, yung finances, lahat ng namin siya may hawak. Kaya alam ko na nasa nasa safe ako na na posisyon o na lugar sa aming tahanan. Oh. Yeah. Ano naman masasabi mo doon, Julia? Actually, pakiramdam ko po birthday ko ngayon. Kasi parang na-highlight ang pagiging babae ko today. Thank you! At yun naman po, siguro nga sabi nga namin, kaya rin po kami nag-work kasi hindi siya bilang alpha sa amin, kumbaga leader talaga namin siya sa family. Hindi mo mafe-feel na hindi nga siya nag-give. Open siya to any advice, any communication. So siguro parang ako din as babae, na-appreciate ko kasi ang sarap din na napapakinggan ka eh. Tapos syempre, ang goal ko lang naman in life and as partner po niya, syempre magabayan ko rin siya sa mga bagay-bagay na ano man yung pwede kong makabawas sa problema niya, pwedeng makabawas sa intindihin niya, makatulong man lang. So yung tandem namin, kaya namin nasasabi rin siguro, natatawag rin namin perfect. Kasi nga, it takes two to tango. Laging tulungan, laging isipin yung isa, lagi kayong tandem talaga in life. Nung araw kasi, George, kwento ko na lang. Ngayon lang kasi tayo nakakapag-open na Nung araw kasi, Relaxing ko Di ba? sa inyo. Nung araw kasi, siyempre bata sa akin si Jules. Ako lahat nagtuturo sa kanya. Ako nagturo sa kanya, paano mag-drive, kumuha ng driver's license, mag-ipon, mag-ano sa bangko, lahat. Ako nag-aayos kasi mas ako sa kanya eh, mas kaitad ako sa kanya eh. Ngayon, syempre ito na, syempre si Jules, nagmamature din, and ito na yung namin. Talagang pinaano namin na pantay kami. Pero syempre, sabi ko nga, ang posisyon ko, ako yung taga-trabaho. Ako yung taga-isip. Pero after that, bago ako mag-desisyon, ibinibigay ko muna sa kanya. Kasi ayoko nga magka-conflict eh. Ayoko nag-desisyon lang ako tapos hindi ko siya kinonsider. Lagi yun, lagi kong ibabato muna sa kanya bago ako mag-ano. At minsan kadalasan, siya muna, sa kanya na lang ako kung ano opinion niya, titignan ko kung sasang-ayon ako, saan kami magkakaroon ng final decision. Which is yun yung pinagdaanan namin din sa mahabang panahon na napakalaking bagay na nakatulong sa amin as a partner. Yun po. Oh, Yeah. kaya kayo perfect match. Tama! Oo. Diba? Oh, anyway, meron pang tanong si Gord. Yes, Nay! Okay. So si Julia Raw ba nasusunod sa budgeting at sa mga pangangailangan sa bahay? Wala ka ng say, Coco?
Lahat siya. Wala na ako say. Basta ako lang, ang parte ko lang talaga sa bahay, taga-trabaho, taga-check. Lahat ng mga sira, lahat ng ano. Ako magkasabi sa kanya, nanay, pagawa na po natin yun kasi kita natin yung mga ano. Kasi sabi sa bahay, ngayon pa lang, sabi ko nga, sa age namin, ini-insist ko na, sabi ko nga, very Filipino kami. Kumbaga, ang inaano na namin, gusto namin, sabi ko, dati kasi di ba pagbagay sa'yo, babe, han, love. Sabi ko, in advance ko na. Sabi ko, gusto ko habang ano ko, ang tawag sa atin, sabi ko gano'n, kaya tawagan namin nanay, tatay. Oh. Kasi, yun nga ang inaano ko yung kultura natin which is yun kasi ang nawala sa ating mga Pilipino Kaya sabi ko in all aspect na sana, sabi ko, kahit sa bahay lang namin, may balik natin yung pagrespeto, yung kultura ng mga Pilipino, kung ano yung core natin bilang isang Pilipino. Tama. Ay, Nay, may follow-up question dyan si Kuya Gorgie. Oh. Sabi niya gano'n, siyempre kung sa tahanan, di ba, si Miss Juliana at nasusunod. Direct sa CCM Productions naman daw po. Gano'n naman daw po ka-involved si Ma'am Julia? Hands-on din daw po ba siya sa CCM? Ako po, noong una, lahat ng problema ng production ko, ako lang nag-absorb, kwento lang ako sa kanya. Siyempre sabi ko nga gano'n, hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Kaya nung pinasok ko si Jules ngayon, siya lahat actually mas marami siyang trabaho sa akin. Kasi lahat ng finances, siya nagbabayad ng ganito, siya nag-check ng lahat ng ganyan. Na pag inano namin, mas marami siyang trabaho sa akin. Kasi ako kayo nasa creative lang ako eh. Ako nagka-casting, ako nagbibigay ng kwento, ako nagpapatakbo ng production. Pero yung mga babayarin, kasi yan ang pinakasakit sa ulo. Diba? Yan yung mga problema sa mga isang production o sa isang negosyo. Yun po. O Nay, may tanong naman din si Miguel of One Knows. Ayan. Sabi po niya, bilang mga taong abala daw po sa trabaho at sa buhay, gaano daw po kahalaga sa inyo ang isang safe at mangasang LPG sa bawat tahanan? Napaka-importante po niyan. Kasi lalo na po kami sa trabaho namin. Halos maghapon. Diba po, wala kami sa trabaho. Na-check lang namin ang aming tahanan through CCTV. Kasi kung ano nangyari, di ba, check mo yan kung safe ba, kung whatever, kung ano ba nangyari sa ano. Siyempre, honestly, alam naman natin itong mga Pilipino, marami ng mga insidente, di ba, na minsan nga, may nagluluto, sumisingaw, biglang sumabog, nagkaroon ng problema sa bahay, nagkaroon ng sunog. Ako naman, sabi ko nga, doon naman ako mapaproud sa Rigasco. Dahil talaga sinigurado nila ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi sabi ko nga, hindi lang doon sa sinigurado lang tama ang timbang, kundi yung seguridad ng ating mga pamilya. Kasi, di ba, marami tayong nakikita. Sabi nga nila, pag nakikita natin, uy, bakit doon, sobrang mura. Pero sabi nga nila, di ba, kasabihan nga natin, minsan, kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo. Kasi dito, sabi ko nga, tinataas natin yung antas o yung seguridad ng ating produkto o ng ating LPG. Kasi nga, ang inano natin yung security. Kasi sabi ko nga, yun yung kung bakit nga tayo may CCTV di ba? Kasi sinisigurado natin na ligtas yung pamilya natin Which is kahit sa pagluluto o sa pag-ano. Kasi minsan, kadalasan sa bahay, di ba minsan magluluto ka. Minsan naiiwan mo, lilingat ka ng konti, pala may singaw na pala yung LPG mo. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko, proud ako sa Rigasco, sa ini-endorse ko dahil alam ko nang iniisip nila ay yung mga tao, hindi lang yung negosyo po nila. Oh, ito nga, yan nga. Salamat Coco dahil meron pang tanong dito si Natalie Tomada ng Philippine Star. So, bakit special ang Rigasco endorsement for you both? And what does perfect match really mean to you when it comes to choosing the right brand, the right project, and the right partner for a campaign? Ba't ganun kayo kamitikuloso sa pagpili ng i-endorse? Kasi Coach, hindi, yung like, kami ngayon, yung kung nasan man kami ngayon, hindi naman namin to nakuha sa isang pelikla. Hindi naman kami sumali sa isang reality and then after that nanalo and then nandito na kami. Pinaghirapan namin to. Lalong-lalo na ako yung nagsimula ako sa lahat sa indie films. Alam naman ng nakaramihan sa atin yung history ko. Talagang ginapang ko. From indie films, napasok ako sa television, from talent, extra, support, kontrabida, and then after that, nabigyan ako ng break. Sabi ko, lagi ko pinag-iisipan na parang ang isang bagay kasi, lalo na kami napaka-importante po para sa amin, na parang kung anong bagay na ini-endorse namin, yun kasi ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya nga kami kinuha endorser. Kaya nga kami, kasi, kumbaga, pag nasira ang produktong yun, kagaya ko sabi ko kanina, masisira rin ang lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan dahil ganun kami ka-proud. Lalo na ako, 3 years na ako.
Kasi kunyari, kung halimbawa may nakita akong mali o pangit sa sistema o sa produktong ina-endorse ko, in 1 year, I'm sure aalisin na ako ng manager ko dito. Pag-uusapan na namin yun na sayang yung pinaghirapan natin sa mahabang taon, makakasira sa ano natin. Kasi ang makikita dyan yung pangalan mo. Yun po. Kaya, sabi ko nga, yung tiwala na ngayon nandito kami sa harapan ninyo, ibig sabihin, ganun po kami ka-proud sa Rigasco. Kaya po namin ito ini-endorse. So, yan. So, wala bang lugar ang pagpasok sa politika kay Coco? Wala po. Ang bilis ha. Wala po. Dito yung tagabantay eh. Maraming, honestly, ano naman to? Matagal na yan. Almost every, pag may election, lagi akong tatanungin dyan, paulit-ulit na sila ko. Sabi ko, honestly, wala akong interest kasi nakikita ko kung gaano kahirap. Diba? Hindi ko sinasabing meron naman tayo talaga na matitinong politician. Pero napakahirap ng sitwasyon. Kasi like kunyari po ngayon sa sitwasyon kong gano'n, kung nakakatulong naman ako kahit konti sa ating mga kapwa Pilipino, kahit sa sarili kong pamamaraan, okay na ako dun. Kaysa ang gawin ko is, ano mo yung pangalan, yung sarili ko doon, and then after that, syempre, iba-iba ang intention sa'yo ng tao eh. Depende kung ma-appreciate nila yung ginagawa mo o sisirain ka nila. Kaya sabi ko nga, mas better na to na tahimik na lang kami bilang partner and then tahimik na lang din ako sa trabaho ko. At least, sabi ko sa simpleng pamamaraan, mas makakatulong tayo sa maraming mga Pilipino. Yes. Ayan. At syempre, alam mo, habang nasalta si Direk Coco at si Miss Julia, no, mas lalo talagang nagiging affirmative, no? It's an affirmation talaga na perfect match sila at perfect talaga sila maging endorsers ng Regasco, di ba? Dahil nga talagang nakikita natin yung kanilang partnership sa buhay, pati sa mga partnership nila sa mga endorsements. Kasi kung gaano kami tikuloso si Direk Coco at si Miss Julia sa showbiz, ganun din dun sa mga ine-endorse nilang mga brands. Actually, sa patatanoy ko na po, si Mama Loy, si Josa, nakatrabaho ako, si Oji. Sa totoo lang po, mahigpit ako. Napakahigpit ko pagdating sa trabaho, napaka-mitikuloso ko. Yung iba, siguro baka misunderstood ako, akala nila na nasungit ko o ano. Kasi sabi ko nga, nasa trabaho ko eh. Which is ganun din ako sa mga bagay na sa mga produkto na ini-endorse ko. Hindi sa akin pwedeng lulusot. Kasi sabi ko nga ganun, pinagkatiwalaan ako ng mga boss ko, pinagkatiwalaan ako ng mga tao, hindi ko sisirain yung pangalan ko. Kasi pag trabaho, yun po yung pananaw ko sa buhay ko. Kaya, kaya ako sinishare to kasi nga, bukod kasi sa ini-endorse ko, pati po sa mga projects na ginagawa ko, ganun din po ako. Mas inuuna ko yung kapakanan ng ibang tao, kahit na sabi ko nga, kahit na dumarating yung pagkakataon na minsan, dahil ako kahit na paano, nakakapag-produce ka sa mga pelikula o sa mga show sa ginagawa namin. Kahit malugi, okay lang. Basta sabi ko nga, ang importante, yung pangalan na may iwan ko sa mga tao. Yun po yung pagkatao ko bilang Yes. Correct, tama. Habang nagsasalita si Coco, nakatingin ako kay Julia. Kasi para siyang amazed na amazed kay Coco. Yes. Ano yung laman ng isip mo habang nagsasalita si Coco ng kanyang wisdom, ng mga experiences niya? Totoo po yung term nyo, na-amaze talaga ako sa kanya every time. Kahit lagi ko siyang kasama. Kasi kung tutusin po, apart pa lang po ng heart ni Coco yung nakikita ng lahat. Kasi sobrang buti ng puso nito. So yung mga intentions niya na tumulong, sobrang marami pa po yung hindi nyo alam. Kasi ganyan po siyang klaseng tao, ganyan po siya ka-private, hindi na pinaalam. Pero wala lang, parang every time, every day na-amaze ako sa growth niya, sa buti ng puso niya, at yung intention niya to help everybody. So, every time lang parang lalo ka nai-in love. Ganun pag nakatingin kang ganun. Oh. Yun. Ayan Kami din naman po na-in love, Direk Coco. Alam niyo, meron ako isang na i-share sa inyo. Ito, one time, George, may kumukuha sa akin isang para mag-endorse. Pero hindi siya akma sa aking pananaw o prinsipyo sa buhay. Kasi sabi ko nga, kasi pag every time nagsasalita ako sa mga tao, pag nabibigyan ako ng pagkakataon, lagi ko sinasabi, hard work. Kasi doon ako nagsimula eh. Isang araw, may kumukuha talaga sa akin na gusto ako mag-endorse ng isang gambling. Sabi ko, hindi ako magsasalita tungkol dyan, pero hindi ko kasi pananaw sa buhay yan. Kasi sabi ko, nagsimula ako sa pinakamababa hanggang umabot ako dito.
hindi ko inaano ang buhay ko sa swerte o sa sugal na baka jumakpat o ano. Kasi para sa akin, ang lahat ng pinaghirapan mo, alam mo kung paano mo siya pahahalaghan. Tinanggihan ko yung isang nag-aalok sa akin na endorsement. And then after that, binalikan ako. Hindi ko akalain sa talagang buhay ko na o-opera na ako ng ganung kalaking halaga. Alam niyo, tapos after that, nung diniscuss namin yan ni Jules and then my manager na gano'n, sabi namin gano'n, aanin natin ganito kalaking halaga, pero kung ano naman yung masisirang buhay ng mga tao. Hindi ko sinasabing against ako, kasi sinasabi ko lang to, personal opinion ko to. Kasi sabi ko nga, marami kasi ako nakita na naging happy, naging ganyan, then after that, nasira yung buhay. Parang hindi ko yata kaya. Kasi sabi ko, kung ano man meron na lang tayo, kung ano man meron na lang ako, okay na yun. Kaysa maghahangad pa ako ng sobra-sobra, and then after that, alam ko naman marami akong masisira ng mga tao. Yes. Kaya ako kinukwento to kasi sabi ko nga, hindi porkit may nagbigay sa akin ng trabaho, nag-alok sa akin ng trabaho, ginagrab ko agad. Kasi sabi ko, mahaba na rin yung pinaghirapan ko eh. Kailangan mas maprotektahan ko yung pangalan ko. Yung dignidad na pinangahawakan natin ngayon. Kasi sabi ko, yun yung pinagkakatiwalaan sa akin ng mga tao eh. At yun ang ngayon na, yun ang ayokong masisira. Kaya kahit sa mga boss ko, sabi ko nga, yung salita ko, yung laway ko, pwede mo isang na. Yun lang. Pero, kung paglilinaw lang to, you have nothing against doon sa mga artista na nag-endorse. Ay, hindi po. Kasi may kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong Paniniwala. buhay, kanya-kanya tayong paniniwala. Ako kinukwento ko, sinishare ko lang po yung karanasan ko. Kaya ako yun. Hindi po ako. Okay, thank you po. Exciting na. Oo. Siguro isa sa mga last question natin, galing ulit kay Chad Rosete. Habang lumalaki po yung Regasco at lumalawak po yung kanilang network nationwide, ano pa po mga exciting plans or initiatives po na malulook forward ng mga consumers after po nitong major partnership launch na ito? Yan. Actually, iikot po talaga kami. Iikot kami sa buong bansa. Kasi sabi ko nga, marami pa mga lugar na siyempre, sabi ko nga na gusto maabot ng Regasco, mapakilala sa kanila. Kasi sabi ko nga, hindi lang naman ito isang negosyo eh. Kung hindi ang iniisip natin, ano yung tamang kalidad na maibibigay natin sa mga tao. Kailangan mapakilala natin ito. Kami, ang buong team ng Regasco, iikot kami sa buong Pilipinas para makita, makilala ang lahat ng mga Pilipino at mapakilala rin namin ang Regasco sa kanila. Yan, exciting! Oo. Siyempre, bilang magtatapos, Direk Coco, Miss Julia, ano pong panghuling mensahe niyo sa ating po mga consumers, sa mga fans, sa mga dealers ng Regasco? Ayan, sir.